Panoorin natin itong balita sa News 5 Frontline. Nagpakalat daw ng fake news si Jason San. Inaresto sa kasong unlawful publication. Panoorin natin. Mukhang talagang silent martial law na. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag na si Jay Sonza. Kasunod dito ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong unlawful publication. Nagugat ang kaso dahil sa umano'y pagpapakalat niya ng pekeng medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Bangag kasi ayaw mo maglabas ng medical bulletin Kaya marami naglalabasan kung anong sakit mo talaga Ikaw talaga, bangag ka talaga Tapos kakasuhan mo, silent martial law na ba, bangag? Nagtatanong lang, bangag. Lahat ng mga kakasuhan. Bakit si Auntie Claire hindi kasuhan, puro fake news ang pinagagawa araw-araw. Pati ikaw, sabi mo, inaresto, nahuli, isaldi ko. Wala naman pala Fake news ka pa rin. Fake news ka rin pala, bangag Wala naman, pinapunta mo pa yung mga UJ doon. Nagsayang lang ng pamasahe. Kala ko bang titipid? Mga kupal talaga kayo, hayop talaga kayo. Pagdating doon, namasyal lang. Nakadetain na si Sonza sa NBI headquarters sa Pasay. Plano naman ang kapo ni Sonza na questionin sa korte ang warrant. Non-bailable daw kasi ang nakalagay sa warrant kahit matuturing na maliit na kaso lang ang unlawful publication. Inigipit yung talaga yung mga vlogger na nagsasalita tungkol kay Bangag. Hayop. Kupal talaga. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. I-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay, bakit dito final? Mga kapatid, Dito naman tayo kay Harry Roque yung pang-aapi kay Jason sa pakinggan natin to si Harry Roque At kami po ay nagsasama-sama. Ito po yung grupo na sumusuporta kay Tatay Digo, kay Inday Sara at sa Sambayan ng Pilipino. Ito po ang Friends of Sara at saka United DDS International Maiso. Now, ngayon po, pinagsamantalahan ko na habang narito ating mga kababayan, tatalakayin ko po yung pang-aapi kay Jason sa ng tunay na pakay ay takutin tayong lahat na manahimik at tumigil sa pagbabato ng katotohanan sa gobyerno. Yan nga ang ginagawa ni Bangag na gobyerno Itong matinag nito, parang alatori na rin Ayop talaga. Hindi nyo kaya kami patahimin, Bangag gobyerno. Gobyerno mong Bangag. Ang kaso po ni Jason ay cyber libel. Unang-una po ang cyber libel, hindi po yung heinous crime. Bakit naging non-bailable yan? Talagang ang pakay nila, mapatulog sa kulungan, mapahalik sa malamig na reha si Jason Kasi kapag napakita nila kay Jason na po pwede siyang supilin, tinatakot nila tayong lahat na maging tikom at itigil ang pagbabato ng katotohanan laban sa Marcos administration. Papayag ba kayo? Kayo! Supil ba kayo? Kayo! Yan! Bangag, hindi kami papayag. Upal ka. Bangag ka talaga, sabi ni
Amy Marcos, nagdodroga ka, kaya pala ganyan yung utak mo. Kaya na, hindi kami masupin kahit anong gawin natin kay Sonsa. Dahil kami, anong mensahe natin kay Jay Sonsa? Fight! 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 So yan lang po, unang pruweba na talagang pang-aapit, panunupil ang ginawa kay Jay Sonsa, pwede pong magpiyansa. Hindi dapat siya humalik ng malamig na rehas ng kulungan dahil ang cyber libel po, hindi yan heinous crime. Ang heinous crime po, murder, yung mga ganyan, no? Pero ito po, hindi dapat yan na naging non-bailable. Pangalawa, tama ba na ang complainant sa libel case ay NBI? Hindi po. Ang libel ay personal crime. Alam nyo, kaya nga nagkaroon ng libel para yung mga pribadong mga tao mapangalagaan yung kanilang karapatan para maging pribado. Kaya nga po sa ating libel, kinakailangan ang elemento niyan, merong, number 1, yung pagsabi na merong kang vice, disease, or defect. Yung paninira. Pangalawa, nagkaroon ng publication. Pangatlo, makikilala mo kung sino yung tinitira dong sa libelous statement. At pang-apat, yung daños perjuicio. Now, bakit kami libel? Para maprotektahan yung karapatan ng mga pribadong individual na maging pribado. Kaya nga po, isang elemento ng libel ay yung malice. Yung malice, dinidefine naman po yan doon sa willful disregard for the truth. Ngayon, sino ang merong burden na i-prove ang malice? Well, sa ating batas po, dalawa. Kapag ang nagrereklamo, pribadong individual, merong presumption of malice. Wala nang gagawin ang nagrereklamo, kundi sabihin, pribado ako at hindi niya tinignan ang katotohanan ng sinasabi niya. So, merong presumption of malice in fact. Pero kung ikaw ay taong publiko at ang presidente ay isang public figure, bakit? Dahil sa kanyang posisyon, talagang siya ay kumukuha ng atensyon ng publiko, kinakailangan purebahan yan na nagdidemanda. Pero ang NBI, walang personalidad magdemanda. Bakit? Sino bang sinira? Hindi naman ang NBI. Hindi naman reputasyon ng NBI ang sinisira. Ang reputasyon ng presidente. Ang tanong, merong bang malice in fact laban sa presidente? Wala! Kasi unang-una, alam naman natin talaga, may sakit siya. Ano yung sakit niya? Sabi ng kapatid niya, addict siya. Oh, diba may personal knowledge si Amy Marcos Adik, bangag, nagdodroga, nag-cocaine. Diba? Drug addiction, serious health problem. So, hindi po talaga yan malice dahil yan ay katotohanan. Si Marcos ay Bangag! bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bakit mo makukulong ang tao na talaga nagsasabi na mayroon kang kapansanan? Dahil ang pagiging bangag ay kapansanan. So dahil walang malice in fact, walang malice in law, hindi man lang dapat siya nasampahan ng kahit anong kaso. Hindi ko nga alam kung binigyan ng pagkakataon na marinig si Jay Sonsa. Ang nangyari ata para nagkaroon ng direct filing. Ni walang preliminary investigation. Ni wala siyang pagkakataon na madinig. Denial of due process. Hinuli na lang siya non-bailable offense pa raw. Mga kababayan. Hinuli agad. Siyempre, silent martial law na Diba bangag? Silent martial law. Diba bangag? Tatanong lang bangag Baka kasuhan mo rin ako Sige, pumunta kayo ng Taiwan. Itong ginawa nila kay Jay Sonsa, ito ay mensahe sa ating lahat na mga kritiko ni Marcos. Pag hindi kayo tumigil sa pagsasiwalat na katotohanan na siya ay adik at siya ay korap, ikukulong din kayo. Natatakot ba kayo? Hindi! Hindi, siyempre. Bakit matatakot? Bangag. Laban ba tayo? Jason, alam ko, mahirap ang naging kalagayan mo dahil ang dami mong karamdaman at ikaw ay napahalik sa rehas. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sa'yo, lalo kaming tumapang, lalo kaming lalaban, at lalo kaming sisigaw, Marcos korap! Marcos bangag! Marcos korap!
Marcos Bangag, Marcos Corrupt, ha? Tandaan mo. O, dito naman tayo sa ano, ha? Sa Ghost Project, ha? Itong ano, ha? Sabi niya, may ghost, eh. Na itong kontrata para sa isang 50 million contract, 55 million contract 55 million, ha? Lagi kong paalala sa'yo, Ghost Project, ha? for the construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911 and 60 centavos. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. 100% fully paid at 100% complete. Bangag, ha? Ayan, sabi mo, ha? Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Tapos tatawa-tawa ka pa. Upal ka talagang bangag ka. Imbis na magalit ka, tatawa-tawa ka pa. Ghost Project. Hayop ka, paalala ko sa'yo, ha? Sabi mo bago magpasko, may makakasuhan, may makukulong. Ha? Tumaan na yung bagong taon. Chinese New Year, Valentine, pati birthday ko. Wala pang nakakasuhan. Si Bong Revilla, upal ka. Hayop kayo. Bong Revilla. Samantalang pinsan mo, ha? Ha? Pati si Charis. Charis, sino ba yun? Sandro Marcos. Bilyong-bilyong alokabol. Sabi ni Yusek Cabral. Ayop ka, kupal ka hanggang hindi pa nakakasuhan yan. Silang Bumo, Gardiola, AXIS. Ha? Sabi ni Bendalong hayop, isa pa yung Bendalo. Ngayon, kakasuhan na raw si Tambaluslos. Drama lang yan. Bandang huli, tingnan natin kung absurdo yan, sigurado yan. Ang makukulong dyan si Escudero. Hayop kayo, sarado na ICI. Sinayang lang ang pera, hayop ka talaga. Bangag talagang gobyerno mo. Tingnan natin kung mayroong mga malalaking isda na makakasuhan, makukulong. Nagpagawa ka pa ng kulungan, hayop ka. Si Bong Revilla pinakulong. Para may masabi lang, anak ng upal talaga kayong gobyerno. Baboom!